proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
day we remember a son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember, Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember, Son was born for us all to live. God placed His throne on Him, and He reigns supreme. So celebrate the spirit of His holy day. Let it linger in our hearts, day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy. So come everyone, His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. All the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember, Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember, Son was born for us all to live. God placed His throne on Him, and He reigns supreme. So celebrate the spirit of this holy day. Let it linger in our hearts, day after day, day after day. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. Christmas, Christmas means Jesus, Jesus. The glorious day to shout for joy. So come everyone, His presence enjoy. The world rejoices, let Him hear your praises. This is the day that the Lord has made. Come everyone, sing your praises. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember, a Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember, a Son was born for us all to live. In all the days of the year, Christmas Day gives us the thrill. For this day we remember, Son was born for us all to live. Good morning, Jesus. Ang lakas nung ano. Ano? Oo. Oo, malakas. How are you today? Malaki. Bakit Strong. ano? Sabi ko, Iba yung kulay namin. Oo. ano ba gusto mong kulay? Kulay totoo. Purang kulay may sakit yata ako lalo eh. Saan ba yan? Sa ilaw? Sa Saan? ilaw. Nagliliwanag? Ba't nag-iba yata tayo ng ano, kulay? Wala naman nababago. Kulay ano ako eh, kulay fuchsia. Ano bang kulay ang gusto mo? Sabi ni Nicole, thank you Lord po, Comfy Family, babalik po ako dyan. Paalis pa lang, babalik. Oo Alis naman. pa lang si Bale, babalik na. Oo, ang tangkad. Oo. Ano kaya ang gagawin natin dyan? Hindi eh. Ano? Ibang kulay. Uy, nagmukha akong multo. Ano ba nangyari? Ba't nag-iba ba? Ano, hindi tayo naka-white balance.
Kaya pag ganyan ni Arnold kanina, kulay blue yun. So, hindi siya naka-white balance. Saan ba yan? Sa camera? Oo. Hindi pwede yung shiny, no. O sige. Bond paper siguro. Dun sa sa adjustment ng ating camera, gano'n? Ha? Ha? Medyo Yellow-green? ang suot niya, oo. Oo nga. Pero buti na lang, hindi siya nagmulto. Tagusan dahil sa suot. Oo, ayan. Oo, kita mo na. Anong kulay ba yan? Ay, hindi pwedeng may guhit, no? Ayun na, nagbabago na siya. Ay, bumabalik siya sa dati. Plain lang dapat. Okay. Okay. Oh, at least, Ay, Naka- bumalik. Ano ba to? Naka-live na tayo. Naka-live na. Mas ano ba? Mas mahalaga ba yung mga kulay-kulay? Hindi, kulay kasi tayo. Kahit hindi anong kulay. maganda. Naririnig naman tayo. Sige. Oo. Okay yan. Diyan sa'yo, hindi pwede? Sige. Thank you, Lord. Sige na nga, ayan na nga. Ayan. Sige, meron mo nang awitin. Sige, paano mo na aayusin ba yung kulay? Gusto mo Sige. bang kulay? Magsalang ka na lang ng isa pa. Para hindi ako makakanta. Ayan. Sige. Bye na, Jamie. Pa-take off na daw sila. Sige, hintayin ka namin ulit dito, Bale. Oo, ang lalaki na nila, no? Si Bale, ang laki na. Thank you, Lord. At nakita natin ulit. Okay. Kamusta naman po kayo, mga kapatid? Buhay na buhay pa din? Buti naman. Uy, si Minister Ed yun Sige, tawagin muna natin si Minister Ed para umawit dito sa likod namin. Tsaka si Sister Tess habang inaayos. Dapat pala doon sa kabila. Sige. Kaya lang matagal pa eh. Dito ko na lang sa likod. Kamustahin mo naman yung ating mga... Yan. Ayan, thank you Lord God at good morning again. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Kami po ay muli nakita-kita na Pastor Histeria, ang aking mga co-patriarchs, sa mga ating mga kamanggagawa. Talagang wala ka makitang naka-Biyernes Santo, lahat nakangiti. Oo. Sabado de Gloria daw. At salamat kay Lord at binabati ko mga taga-Norte, ang ating mga kapatid dyan from Baguio, Alaminos, San Fabian, Labrador, at Agoo, La Union. Thank you, Lord. Thank you. Poso Rubio. Ayan. At reminder po, meron tayong January 4, joint fellowship po lahat mga kapatid. Thank you, Lord God. Hallelujah. Sister wife. Yung kanta mo. Kakanta daw siya, no? Ayan. Uy! May pamasko ako dyan. Ngayong Pasko ang title. Praise God. Brother, bigay yung Pasko. Ayan. Bati ka raw. Yay! Ayan, mga kapatid. Maraming salamat una sa ating Panginoon. Lalo't higit sa nakita-kita kami magkakapatid. Lahat-lahat. Napakasaya po namin ngayon. Dahil kami Ngayong magkakapatid Pasko. ay narito. Ngayong Pasko. Thank you, Lord. Merry Christmas sa lahat po. Ayan, Sa praise mga nabanggit ni Minister Ed. Yun na rin po ang babanggitin ko. Thank you, Lord. Thank you, Happy Lord. New Year po. Salamat. Ang awiting ito, yung aming title sa Christmas Fellowship ay Ngayong Pasko. Tapos inilagay ni Sister Sol, ngayong Pasko, mapuno ng pagpapatawad, pagmamahal, at pagbibigayan. At yun naman na talaga nakapaloob ngayong Pasko. Amen. Ayan, so glory to God. Thank you, Lord. Ayan na. Okay, Ate Jam, pasok. Wala pa ba?
Live na. Live na raw. Acapella daw. Ayan. Ay, acapella daw. Sige, tayo na lang. Jesus is the reason. Para kabisado na. Nold, live na raw kami. Live. Live na raw kami. Jesus is the reason. Para kasama si Pastor. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Medyo, ano ba pinakamataas na note dyan? Okay, praise God. Amen. Wag na. Tama lang, ikaw talaga. Si yung anak mo, tsaka apo mo. Ayan, RJ, Alpha, aking mga apo, mga bayaw. Si Nicky. Dicky. At ang aking mga kamag-anak si Mendez. Buong Mendez. Yung lalaki, Oo, si Maki. yung apo, Si Nicky. Si Z. Z. Jesus is the reason for the Christmas season. Son of God, Father's love, God's gift of eternal life. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason For the Christmas season. One more time. Sister Tess. Jesus is the reason for the Christmas season. Son of God, Father's love, God's gift of eternal life. Together now. Word of God, Emmanuel, God is with us. For Jesus is the reason. For Jesus. For Jesus is the reason. For the last time. For Jesus is the reason for the Christmas season. Happy New Year po sa lahat. Ginandahan yung Mr. Ed. Meron pang ngayon lang. Parang may gustong Meron ano, pang ano eh, Parang may mag-asawa gustong ipahiwatig. na dumating. Si Brother Mon tsaka Sister Joy. Welcome, Sister Joy, yung ating manggagawa. Brother Mon. Oo. Dito, babate. Ayan. Sister Joy, isang linggo nating hindi nakita eh. Ay, isang buwan. Minister Brother Mon. Bati naman kayo dyan. Ayan. Thank you, Lord. Nice to be back. Akala mo ang tagal eh. No? Thank you, Lord. Maraming salamat po at nandito na po muli kami. Nakakasabik po talagang makabalik. At maligayang Pasko po at manigong bagong taon po sa ating lahat. Thank you, Lord po. Merry Christmas po sa ating lahat. At sorry Lord at nawala kami ng isang buwan. Sabi ko si Sister Joy kanina, mag-aalas 7 na, dapat makaalis na tayo. Baka di naman makakapos sa JMJ. Thank you Lord at papasalamat kami sa mga provision, magagandang chance namin na makapiling ang aming mga mahal sa buhay. Kompleto kami. Yung dumating anak ko galing ng Abu Dhabi. Yung sister-in-law ko, kapatid ni Sister Joy. Maraming salamat po sa pamamasyal at
Nahirapan po kami sa pagluluto. Kasi ang gusto nila, lutong bahay. Thank you, Lord, and Merry Christmas po. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Mga Lord. kapatid. Ayan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ayan. Glory to God. Para po sa ating memory verse of the week, Micah 5:2. But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Ayan. Sa Tagalog. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula nung una, mula nang walang hanggan. Ayan. Thank you, Lord. Mananalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord, again and again. Lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Thank you, Lord, sa maagang paggising at pinalalakas na pangangatawan at salamat sa kalakasan. Salamat din sa gagalingan. Lord, ito pong salita mo na aming buhay. Manguna po kayo. Ang kaalaman, karunungan sa inyo rin po nagmumula. Ang anointing sa inyo rin po nagmumula. Again, may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name, we pray. Amen and Thank amen. you, Lord. Okay. Ano bang date ngayon? 29. So, 4 days after Christmas. Na. After? After Christmas. 4 days after Christmas. Oh, marami sa atin pagod. Inuubo. Dahil, no, ang haba ng celebration kasi, di ba? Oo, kainan, celebration talaga. Pasyalan, bakasyunan. Bakasyon pero hindi naman bakasyon. Bakasyon, madami mga ginawa, di ba? Eh ngayon, back to original. Ang dali lang na po. Sandali. Nag-i-intro pa tayo. Ganun ba? Oo. Introin mo muna ako. After Christmas ka mo, di ba minsan back to original? Agad? Hindi, yung kasi, yun, sige, ikaw na, para back to the future. Wala na. Oo. Napagod, ganun. Tapos, yung iba nalungkot kasi namatayan. Oo. Yung iba naman naalala yung mga namayapa nilang mahal sa buhay dahil nagpasko nang wala na, na-miss natin. Yung iba naman nagkasakit. Tayo. Nagkasakit tayo, di ba? Excuse me. Tapos, dapat sabay-sabay ilagay ang kamay sa dibdib para mapigil yung ubo. So, tapos, marami pang mga mga nakasabit na kung ano-ano sa mga bahay natin na naghihintay pa na matanggal, hindi ba? So, lagi nating, ano na ngayon pagkatapos ng Pasko. Kasi parang from fa-la-la-la-la to blah, blah, blah. Di ba? Kasi bago dumating ang Pasko, di ba? Fa-la-la-la-la-la-la-la. Ngayon from fa-la-la-la-la to blah, blah, blah. Kasi there is something about Christmas celebration that is draining. Nakaka-drain. Totoo naman yon kasi parang na-build up yung excitement.
Tapos finally, dumating na siya. Naibigay mo na lahat ng iyong Pasko. Tapos biglang, gano'n, di ba? Ano na ngayon? Buti nga, Babalik uli sa... mabuti na lang you showed up. Andito lahat, yung mga kapatiran natin. Merong isang writer na sinasabi, meron daw top 10 things to do the day after Christmas. Oo, ano kaya ang una? Pahinga. Pahinga, sleep. Talaga, nandyan? Oo, number 1 siya. Ba, tama ako. Pahinga. Oo, ang nangyari sa akin ngayon, magdamag akong walang tulog. Kasi kahapon, natulog ako the whole day hanggang 4:30 ng hapon. Kaya pagdating nung gabi kanina, hindi na. Finally, dinalaw na ako ng antok ng 4:30. Di sabi ko, 4:30, 5:30, 6:30. Meron pa akong 2.5 to 3 hours. Sabi kong ganun. Tapos nung nakahanap na ako ng tulog, biglang meron bumagsak. Buh! Si Pastor. Oh, nalaglag yung ano. Ako'y nalaglag. Hindi. Nalaglag. May nalaglag. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, yung saksakan ko na iPad. Tapos sige. Tapos nagsindi ng ilaw, kumuha ng pagkain. Tapos yung pagkain niya ngayon, kalantog yung kutsara doon. Sabi ko, ano ba yung kinakain mo? Sabi niya, itlog. Sabi ko, sana sinabi mo na lang sa akin, Deb, gising ka na, huwag ka na matulog. Sana ginanon mo na lang ako. Sabi ko sa kanya. Pero hindi ka naman nagagalit. Naiinis ako. Naiinis. Oo, naiinis ako kasi matutulog na nga. Parang ang dami ng pinili niyang kakainin, yung pa talagang kailangan kinukutsara. Kaninang umaga, di ba? Pero pipiliin mo na lang na wag magalit at mainis. Oo. May kaugnayan sa atin. Number 1 daw yon. Sleep. Ba, Sleep. tama ako, ha? Rest, ha? Oo. Number 2. Number 2, eto na daw yung oras na mag-isolate ka na. Kasi napagod ka na. Oo. Nabigay mo na lahat. Ganon. Emotionally na-drain ka na. Kaya kailangan mag-isolate ka muna at mag-recharge. Pangatlo. Amen ba kayo rito, mga kapatid? Clean up the clutter. Alam niyo ba hanggang ngayon yung maleta namin, maleta pa rin siya. Wala akong lakas na magtanggal ng mga gamit dun sa sa maleta. Tinry ko. Kaso hiningal ako. Tumigil ako. Dapat nga maglalaba ako eh. Hindi kaya. Tapos, ang number 4, i-enjoy mo daw yung mga natanggap mong regalo. I-enjoy. Kasi ngayon mo lang sila mabubuksan. Tapos pag gustong-gusto mo, yan, di ba? Ano yung pinaka... Panglima? Alam mo kung ano yung panglima? Gusto natin yung panglima. Hindi, yung in-enjoy mong regalo, Yung bakasyon. Kayo mga kapatid, ano Teka sige. muna, wag muna. Kasi- Yung panglima. Gusto Panglima. natin yung panglima na ginagawa Pahulaan after natin? Christmas. Ano daw? Panlima. Babalik ka sa mall kasi sale na. Oo. Magmumall ka na kasi sale na dahil tapos na Pasko eh. So maraming na-aginaldo, ganon? Yung mga aginaldo ninyo, kailangan gastusin yan. Oo. Ganon. Oo. So punong-puno ngayon ng mall, ganon? Oo. Tapos, yung pang-anim, ito, ginagawa natin to kahit di after Christmas eh. Alam niyo kung ano yung pang-anim? Ano? Kainin yung mga leftovers. Naalala ko nung sa probinsya, after Christmas, ang leftover na kinakain namin, kalamay. Kasi yung kalamay na yon, di ba no, yung kalamay ng Kapampangan, matagal yun pag niluluto. Tapos nilalagay nila yun sa ref para wag masira, panis. Kaya lang di ba titigas yon? Hihiwain mo ngayon yon. Tapos piprituhin nila ulit.
Ako meron ako nasa... Ganon sa probinsya. Meron nagbigay sa atin ng sarap, tapos tinitipid natin, ilang kutsara lang. Yung Oh, yung macaroni, no? Macaroni something. So yun, eat leftovers. Spaghetti. Spaghetti. Oo. Ano ba yung mga pinauwi sa inyo? Yung mga sinyaron po ninyo? Ano yan? Marami sa rep niyan. So matagal-tagal pa yan na oo. Pagkatapos mong kumain, ang pang-pito na gagawin ulit, idlip ka uli. Hindi, ano ba yung, anong klaseng spaghetti ang lasa mo, na paborito mo? Meron ba? Wala. Hindi ako mahilig sa spaghetti eh. Si Ana yun. Si Ana pala yun. Meron tayong paboritong spaghetti. Lahat tayo sa coffee. Ano? Hulaan nyo. Pag ang unang makahula, unang aakyat sa taas. Pwedeng isigaw, Jake Vine! Kalimutan nyo. Ako ang unang aakyat. Di ba, tuwan-tuwa tayo dun. Ang sarap nung spaghetti. You remember? Oo. So, ayun. Tapos, pangwalo daw, mag-scroll ka sa social media. Pangwalo pa yun, ha? Kasi tinitignan mo kung paano in-spend ng ibang tao, mga friends mo, yung Pasko nila. Hindi ba yun ang Diba? nagiging una? Minsan, una? Hindi naman. Nagtititingin-tingin ka. So, kaya nagpasko sila Ano kayang nangyari nung Pasko Oo kila nga. Ganon. Oo. Oo. Andun din kayo, no? Tapos, ang pinakahuli, umpisa ka na ulit na magbilang ng 365 days for the next Christmas. Kasali yun? Kasali yun. Oh? Oh, ayaw mo? So, ayun po, mga kapatid. Samantalang sabi po ni C.S. Lewis, the central event in the history of the earth is Christmas. Alam niyo ba na lahat ng mga milagro nag-emanate sa Christmas? Kasi yun ngang pagkapanganak ni Kristo dito at naging tao ay isang napakalaking milagro. Tapos doon na nag-ugat ang lahat ng mga milagro pa. Hindi ba, mga kapatid? So, papaano nga ba dapat ang isang Kristiyano before and after Christmas? Meron bang pagkakaiba? Alam nyo, mga kapatid, ang Christmas po ay isang araw na talagang you have to get excited about. Ano nga yan inaabangan nga natin yan Sa Biblia, merong 2 nativity scenes na pagka pinag-aralan nating mabuti, mga kapatid, 2 nativity scenes na kapag pinag-aralan mong mabuti, siguro hindi ka masyadong magkakaroon nitong Christmas letdown kasi naintindihan mo kung ano ba talaga ang dapat na maging attitude ng isang Kristiyano ng before and after Christmas. Yung isa, ayun yung ating lesson. Ano ba kahapon. yung isa? Tingnan mo na, Lu- ba't naging 2? Ano yung isa at ano yung ngayon na pangalawa? Yung pangalawa yung lesson natin. Ano yung Yung isa? una, yun yung kahapon. Luke 2:20. Oo. Yun yung dapat na maging attitude ng lahat ng Kristiyano after Christmas. Yung they have heard and seen and they told what had happened. Nagkaroon ng proclamation. Yes. Yun. You have to let others know. Tsaka kailangan you make haste when you encounter or seen our Lord Jesus Christ and boldly share the gospel katulad ni John and Peter sa Acts 4:20. Because they have been with the Lord. Ito naman, yung shepherd, they have heard because of the heavenly host singing glory to God in the highest, bridging the gap between heaven and earth, and the peace that brought about
doon sa situation. Yun yung unang nativity na papunta. Ayun. Oo. Tapos yung pangalawa, yun yung pag-uusapan natin ngayon na makikita natin sa Matthew chapter 2, verse 12. Oh. Oo. Ang sabi po dito, then they returned to their country by another road, since God had warned them in a dream not to go back to Herod. Sa New King James Version. Sige. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed to their own country another way. Ayan. Sino kaya itong mga ito? Oo. So, yung una, let others know, yun yung isang nativity scene na may itinuro sa atin kahapon ngayon. Ngayong pangalawa naman, live another way. Live. Live, umalis ka, tapos sa ibang daan ng dadaanan mo. Ano bang tinuturo sa atin dito? Yung mga Magi, nung nagpunta sila kay Kristo, pag after Christmas, nung tapos na ibinigay na nila lahat yung mga gift nila, hindi sila dumaan dun sa dati nila. Daan. Wag sa dating daan. Panibagong daan. Sa panibagong daan sila, yun ang dun sila bumalik, hindi dun sa pinagmulan nila. So, there is something about Christmas, there's something about Christ that change us. Binabago tayo dapat. Dapat ang approach ng isang Kristiyano sa Pasko ay merong itong ginagawang pagbabago sa'yo. Hindi nyo ba napapansin, kapag ka Pasko, maraming nagaganap na pagbabago, magkaaway nagbabati, masamay bumubuti, kakaibang pakiramdam sa kapaligiran. Iba talaga. There is something about Christmas na binabago tayo. Kung dati, pag nagbibigay ka may limit. Pag Pasko, ngayon lang naman, minsan lang naman. Sige, di baling maubusan. Sige. Di ba? There is something about Christmas na binabago tayo. Ngayon, dapat po mga kapatid, after Christmas, dapat yung pagbabago na ginawang yon ng Pasko sa atin. Oo. So, yung mga shepherd, nung dumating sila, nung pumunta sila doon, pumunta lang naman sila ng na curious lang sila eh. Ano kayang meron doon? Ba't kaya merong doon, tala doon, di ba? So, they came curious, but they left na nagre-rejoice na sila. Ang tawag nga doon ay searching obedience. So, curious lamang sila. Pero nung umalis sila doon, nagre-rejoice na sila. Hindi ba? Alam niyo po, talagang lahat ng nakaka-encounter kay Kristo ay may nagbabago. Kasi kung wala, hindi ka totoong naka-encounter kay Kristo. Kasi walang naka-encounter si Kristo na hindi nagbago. Hindi ba mga kapatid, si Jacob, may bagong pangalan nung na-encounter si Kristo. Nung na-encounter niya ang Diyos, nag-limp, anong tawag doon? Yung namilay, oo. Tapos binigyan siya ng ibang pangalan. Oo. Moses, after niyang maka-encounter ang Diyos, yung mukha. Naging Israel si Jacob. Oo, naging Israel. Dati deceiver, gano'n. Oo. Nagbago pag kami encounter. Si Moses, nagningning ang mukha. Si Saul, di ba? Tarsus. Oo. Tapos, si Isaiah, na-realize niya yung kanyang pagkakasala.
Tapos nakareceive pa siya ng mission. Si Peter became a fisher of men. Hindi ba mga kapatid? So, lahat ng makaka-encounter kay Kristo ay merong pagbabagong na-encounter din. Kaya lahat ng may encounter kay Lord, hindi na pwedeng balikan yung dating dinaanan din niya. Kaya sabi rito, live another way. You live to another way. Ibang daan naman ang dadaanan mo ngayong ngayong after Christmas. So, itong mga Magi, bumalik din naman po sila siguro sa dating trabaho nila. Hindi ba? Tayo din naman, after Christmas, balik na naman tayo sa dating gawain natin. Yung mga kapatiran natin na nagtatrabaho, may pasok na ulit. Hindi ba? Pero, meron tayo dapat dala-dala galing doon sa Paskong dumaan, kahit na bumalik tayo sa pinagtatrabahuhan natin. Yung shepherd, they went back praising and worshiping God. Oo. Ayan. Itong Magi kaya yun sinasabi mo. So dapat, ang isang Kristiyano, kasi na-encounter mo si Kristo eh. So dapat, after Christmas, wag yung from falalalala to blah blah blah. Diba? Dapat from falalalala, lalalala, gaganon, hindi yung blah blah blah. Pagbalik nga ng shepherd, sila ay praising and worshiping God doon sa normal nilang pagiging pastol. Tayo rin, sa pagbalik natin sa kanya-kanyang gawain, iba na. Oo. Dapat. Oo. Iba na dapat. Kaso mo, ang nangyari, napagod ako nung Pasko eh, kaya pahinga na muna ako. Pwede naman. Pero marami pa rin na nagbabasa ng Bible paggising, umaawit, tas pagpasok ng trabaho, nagdarasal, Lord, hallelujah, salamat po sa strength. That is a form of praising God on what He has done in our lives and worshiping God for who He is. Amen, amen. Oo. So, ano po ba ang dapat po mga kapatid, huwag puro reklamo after Christmas. Ang pinaka-attitude dapat natin after Christmas ay nasa 1 Thessalonians 5:18. Oo. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Rejoice Jesus. in the Lord. Be concerning thankful you. always. Diba? Yung 5:18. Tama. Oo. Siguro, tapos na, di pa? Ako muna. Oo. Yung ang tawag doon, spiritual transformation and taking a new path. Ayan na, okay. Thank you, Lord. Pasensya na po. We're back kasi merong another router. Ano po, kailangan ibandaan kami, kaya dumaan muna kami sa iba. Another router. Oo. Router ba tawag? Nag-reroute. Reroute. Galing ah. So, nag-reroute. Oo. Parang pagka sa freeway, kapag lumakpas ka na, ayun, umi-exit ka. Bumalik ka uli. Mag-reroute ngayon tayo. Ayan, So, the attitude that we should all have after Christmas ay dapat hindi mawala yung thankfulness, mga kapatid. Kasi when you stop being grateful, you start complaining. Pero habang ikaw ay grateful, masaya ka. Pero pag nawala yung gratitude na yan, talagang magrereklamo ka. So, by now, marami na sa atin may Christmas blues. Hindi ba? Dahil na-drain na. Hindi lang yung strength ang na-drain. Pati yung wallet na-drain. Pati yung, drain na daw lahat, mga kapatid. So sabi nung iba, ngayon naman paplanuhin ko, paano ako makakawala sa pagkakautang dahil daw maraming naging utang nung Pasko, hindi ba? So, ano po mga kapatid? Ang Pasko, lagi yang nagbibigay sa atin ng hope. Lalong-lalo na pag New Year na,
nagbibigay kung ang Pasko, nade-drain siya kasi namimigay ka, napapagod ka, may ginagawa ka. Pagdating ng New Year, inaano ka naman ito, ini-energize ka niya ulit. Rejuvenate. Oo, kasi meron ka na namang isang taon na aabangan kung ano na naman. Parang start of a new year na ma-excite ka na naman pag New Year kung ano na naman yung bagong gagawin sa'yo ng Panginoon, di ba? Kasi, nakakagulat minsan, mga kapatid, kung papaano kabilis mawalan ng bisa yung mga regalong natanggap mo, yung kaligayahan na dala ng mga regalong natanggap mo. Minsan nga, binigay lang sa'yo ngayon, binigyan ka ng ang tawag doon? Apple Watch, hindi ba? Natuwa ka dyan sa ganun. Pero pagdating ng New Year, sabi mo, 2026 na, ano kaya yun naman yung bagong lalabas? Ano na naman kaya yung idadagdag? Minsan, hindi mo naman sinasadya, pero doon lagi patungo. Alam mo yon kasi natanggap mo yung gusto mo, lumipas yung excitement mo doon sa gusto mo na natanggap mo, tapos maghahangad ka na naman kung ano na naman yung bago. So, dito, sinabihan po tayo that, to be thankful, kailangan maging thankful tayo. Sabi pa nga niya sa 5:18, di ba? In everything give thanks for this is the will of God concerning you. Kayo po ba mga kapatid ay tinuruan dati ng mga magulang na maging grateful ka kahit ano yung regalo na natanggap mo? O kaya ang nangyayari, yung magulang mismo ang naglalagay sa isip ng mga bata na talaga yung ninong mo? Ang tagal-tagal nyo hindi nagkita, yan lang ang ibibigay sa'yo. Hindi ba? So, pagka laging ganun ang sinasabi mo sa anak mo, hindi mo siya tinuturuan na maging grateful. Paano ba dapat? Explain mo sa kanya na alam mo ba kung anong trabaho ng ninong mo, inipon niya yan ng ganun, ibinigay sa'yo, tapos hindi mo may ma-appreciate yan. Dapat ganun. So minsan tayo yung nagsasabi ng ganun. Kuripot talaga yung ninong mong yan. Hindi ko nga, sasabihin niya, pasensya ka na anak, ginawa kong ninong mo pa. Walang trabaho. Para bang nagregalo ko lang, dami pa nasabi. Gano'n. Oo. Huwag naman. Hindi, basta naalala ka kahit na maliliit na bagay. Oo. Kasi alam nyo, yung word na in everything dito, itong phrase na to in Greek language is N-E-N, panti. P-A-N. P-A-N-T-I. Oo. And panti. And it means every detail, even in the smallest way. So sabi niya, in everything, and panti. Ibig sabihin daw, pati dun sa pinakamaliit na detalye, kailangan maging thankful tayo. And the word thankful is the present imperative active tense of Eucharisteo. Thankful. Imperative A active tense. compound of EU, and charis. Kaya, galing Grace. siya sa salitang Eucharisteo. A compound of EU, and charis. So yung EU denotes good or well. Tapos, it always denotes a good inner disposition or a good feeling about something. Yun ang N. And the word charis is the Greek word for grace. Di ba? Napag-aaralan natin lagi yan. So pag pinagsama mo po yung Attitude, yung thankful heart or thankfulness. So meron kalaki pala yung inner selves. Oo. yung mga lalamunan natin, may sariling paputok. Di na tayo gagastos. Yan. So grace,
pag pinagsama mo sila, it paints the picture of one who is so grateful that he has an outpouring of overwhelming good feelings about everything. Yeah. Alam mo ba kung anong klaseng attitude to? Yung sinasabi mo? Ano? Yung sa pagkaka-explain, pagka-enpanty in details. Ang ibig sabihin, itong klaseng attitude na to, it is an attitude towards God, not attitude towards you. Oo. Ayun, ang pagkakaiba. Regardless Oo. of what is happening or not happening, Yun. itong Thankful taong ka. to, Yan. nag-decide siya to be thankful. Attitude towards God. Doon sa 5:18, meron dong be joyful always sa'yo. Oo. Pray at all times sa'yo. Be thankful to God in all circumstances because this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ganun katindi yung 5:18 na yun. Alam Attitude nyo, towards God. nakita ko itong Eucharisteo na to, kay Sister Josephine. Nung parang ang saya-saya niya. Tapos lahat kami nahahawa na. Nakita niyo ba yung live niya? Nung mismong Christmas, basta ang saya niya kasi. Kahit naglalakad lang siya sa kalye, sayaw-sayaw siya na gano'n. Tapos lahat binabati niya. Hindi niya mga kakilala. Basta ang saya-saya niya. Tapos nung nandoon na sa, may fountain din doon. Pero nakita na Di ba, natin may sa fountain Okada. din, di ba? oo. Yung parang Okada. Eh di siyempre, lahat yung mga Pilipino pala sa Hong Kong, Macau? Sa Hong Kong. sa Hong Kong, pumupunta ng Macau nung Pasko kasi libre ang sakay from Hong Kong to Macau. Ang bayad lang, Wala. from Macau to Hong Kong may bayad. O yung Nakasave, Oo, nakasave, oo. nakasave. Kaya nandoon sila. Eh habang nanonood ng ganon, kanta ng kanta yung mga Pilipina. Ang ginawa ni Josephine, naka-live din yung mga Pinay. Ang ginawa ni Josephine, nakisayaw din siya. Rejoicing. Doon sa, sabi ko, huy, nag-crush ka ng TikTok ng iba. Sabi niya, ganon, kanta siya ng kanta. Alam mo yung mga Pinay, sa sobrang tuwa rin sa kanya, inakap talaga siya. Isinama siya habang sayaw ng sayaw sila doon sa TikTok nila. Natuwa ako kasi nakakahawa yung niya yung Joyful attitude. Oo. Okay. Oo. Sabi nga ni Bricks, hindi sister, sumobra lang kain ng macarons yan. Sabi niya, parang sumobra kaya sa sugar. Ang hyper niya, hanggang sa bus, pag nasa bus kami, ang ingay-ingay niya. Basta, yun yung mga taong they decided to be thankful. Tama. Yun kasi ang niya. Sabi niya, ayoko ng negative. Kaya kung manegative kang tao, wag mo kong lapitan. Kasi nakakahawa naman nga talaga yon. Kung papaanong nakakahawa ang kagalakan, ganun ding nakakahawa ang kalungkutan, mga kapatid. So, kailangan po ito, you have to decide. Kailangan ikaw ang magde-decide to be thankful. Kasi alam nyo, mga kapatid, siguro pagka may mga nagtanong sa'yo, kamusta ka naman ngayon? Parang magandang maging sagot sa kanila. Eto, thankful. No? Pwede Eto, bang, kung halimbawa thankful. sasagot yung ulitin mo, tanongin mo. Kamusta ka naman? Ngayon? Meron bang ganon? Meron bang ganon? Galit, Oo, Isa pa. Ito. Sabi mo, kamusta ka naman? Kamusta ka naman? Ito, balik sa dati. Ano tawag doon? Anong klaseng Bitter daw? attitude doon? Ito, balik sa dati. Ano yan? Bitter nga? Hindi nagkaroon ng spiritual transformation, sabi nga ni Minister Ernie kahapon. Yun din yung nung pagbalik nila, huwag kayong dumaan dyan sa path na yan. Kasi yun yung old life mo, ibig sabihin spiritual, symbolic. So, meron ka bang
path nung araw na attitude, na habits na kailangan wag mo nang balikan o daanan. Yun talaga yun. Siguro ang isang dahilan kung bakit hindi ka maging thankful, wala kang mahanap na reason to be thankful. Alimbawa lang, baka sabihin mo masyadong spiritual. Hindi. Yung sa hangin, sa nature, kapag ka na-imagine mo how the Lord prepared everything for us na mga tao, yun, may ulan, may araw, may hangin, merong halaman. So, Alam nyo, nung nagpunta kami ng Macau, nakapagpasalamat ako nang wala sa oras kay Lord. Kasi alam nyo, ang daming Pilipino doon, di ba? Pag naupo ka sa bus, tapos pag narinig kami na nagtatagalog, ganun, makikipag-usap na. Sabi nung, ilan taong ka na dito? Yes, kukwento sila. Sabi nung isa, ang ganda pa naman ng mukha niya. Tapos akala mo magkakilala kami ng matagal na. Mahirap lang dito, ate. Sabi niya pa sa akin. Nahihirapan kang magtrabaho dito. Tapos, pagdating mo ng Pilipinas, wala ka na palang asawa. Ganon. yun yung na-share ko kahapon din na walang tigil ng patutuo sa akin na siya ay choir member sa isang church. Tapos huli na nga ako nagsalita na Kristiyano rin ako kasi parang... Share siya kasi ng Oo. share. So, nakakaawa. So, ilang taong ka nang nandito? 13 years na. Sabi niya. Pero pinatawad na daw yung asawa niya. Oh, Yung kagad pinatawad na na sinabi daw niya niya. yung asawa niya. Yung isa naman, umuwi siya, taga Bulacan. Sabi namin, buti umuwi ka. Sabi niya, kasi, sabi niya, magpagkabagbagong taon, malakas ang prutas. Biro mo Magtitinda ba from siya? Macau, Magtitinda. uuwi siya ng Bulacan para magtinda ng prutas. Para sa family. Ngayong New Year, si malaki daw kita. After New Year, babalik na ulit siya doon. Trabaho ulit. Trabaho ulit. Tapos sabi namin, bakit? Sabi niya, kasi yung asawa ko, may autoimmune daw. So lahat daw ng kinikita niya, nauubos din sa pagpapagamot dun sa asawa niya. Kaya ang dami Pero- natin ipagpapasalamat yung kalusugan. Oo. Tapos alam mo, ang ginagawa, sabi niya, madami nga akong nakalimutan ko tuloy, sabi niya. Madami kong naipon, alam niyo, pag pumunta ka kasi sa mga casino doon, lahat ng hotel doon may casino, di ba? Kumukuha Pag kami ng libreng nauuhaw na tubig. kami, yung aming guide kasi namin, pinsan ni Sister Josephine yun ng trabaho doon. Sabi niya, dyan lang kayo. Sabi niya, ikukuha ko kayo ng tubig. Libre yung tubig. Kasi mahal dun din yung tubig eh. Tapos sabi niya, mamaya pupunta tayo doon sa casino, labas niyo yung mga niyo ha, passport niyo ha. Sabi niya, ikukuha ko kayo ng yung water container, tumbler. Sabi namin may bayad, wala, libre lahat yun. Alam niyo, yung nakasabay namin na papuntang Bulacan, sabi niya, ako nga nakaipon ako niyan 30 na. Pampapasalubong niya pag umuwi siya. Alam niyo, pag tinignan niyo yung mga kapatiran natin, yung mga Pinoy na Masipag. minsan puro tayo reklamo, pero pagka nakahanap ka ng mga kausap na ganon, bigla ka magpapasalamat na sobra-sobrang blessing Tsaka mo pala. halos libre daw ang pagkain doon, halos. Oo. Kasi pagka nagugutom ka daw, punta ka doon sa isang lugar sa free taste. Oo, sabi niya, ate, Dito pagka ka. ganyan kami. Oo. Sabi niya, pag wala na kaming budget, Budget. maglalakad na lang kami dyan, papunta sa St. Paul, di ba, yung mga beef jerky, Oo. kung Kakain lahat. Oo. Hihingi Sabi sila niya, ng free pagdating taste. dun sa dulo, sabi niya, may baon na akong tubig galing sa casino. Kaya wala nang bayad. Pero hirap na hirap silang magtrabaho doon. Pero parang di naman nila na-enjoy yung fruit of their labor. Kasi pinadadala nila lahat sa Pilipinas. Ganun magmahal ang mga Pilipino na nasa ibang bansa. Kaya tayo dito,
na nasa sarili nating bansa, yung mga mahal natin sa buhay, hindi namumulot ng pera. Oo. Oo eh. O baka maiyak na tayo. Wag na muna yung another way naman. Hindi. Kahit po naiisip ninyo, ako nga, sa mga narinig ko, di ba, magpo-produce pa rin ito sa iyo ng gratitude na Yes. hindi naman dahil sa buti na lang hindi ako ganun. Kung hindi, mapapahiya ka rin dahil minsan ang dami mong nirereklamo sa buhay. Tapos yung mga tao na mas masahol yung hindi mas maganda yung kinalalagyan sa'yo, sobrang pagod sila, pero wala namang nagreklamo sa kanila, no? Oo. Yung sinakyan natin na sasakyan, siya pala ang may-ari na no, Pilipino. Ang ganda nung kanya, parang may Grab, may tawag sila doon. Tapos kailangan ikaw ang may-ari ng Pilipino. So doon kami at nag-share siya. Ang kakaiba daw doon sa lugar na yon, yung kanilang sweldo, yung sweldo nila, pagka nagkaroon ng mga inflation, pag tumaas ang kanilang mga bilihin, tataas din yung kanilang sweldo. So, nakita ko doon na pag-pray natin na ang ating bilihin ay mura at ilagay sa tamang kinalalagyan ang wages ng mga tao. Kasi dito, ang sabi nung nandun, salamat dito kasi alam mo niya, sa Pilipinas din siya. Sa atin daw, mababa sweldo, mahal bilihin. Doon daw sa lugar nila, sumasabay daw yung yung mga bilihin. Tapos standard daw yung kanilang mga tinatanggap. Tapos may mga benefits din yung mga Pilipino natin doon. Oo, kaya pagdarasal natin na mababa ang bilihin, itama ang kinalalagyan ng wages, ha? So, yun lang ang at siya naman, mahigit more than dekada na meron siyang sariling, kailangan daw doon, pagka meron kang Grab, ikaw ang may-ari. Kahit Pilipino siya. Kaya nakabili siya, uy, talaga? Oo, pero pag tinignan mo, simpleng tao, ang bait, buhat dito, buhat doon. Sa maikling panahon na yon, nakita lang niya yung pagkakaiba. Si Arby rin nga nandun natin. At nagkita kami at nagtuturo siya sa music, ganon. Masaya, masaya naman. Hindi ko sinasabing dito sa lugar natin sa Pilipinas, napakagandang mamuhay. Kanya-kanya naman Pero the Lord has prosper us tayo dito sa lugar natin. At alam kong inaayos ni Lord lahat ng puso nating lahat. Kaya nga ito yung spiritual transformation na dapat maganak individually and collectively and as a Filipino people. Oo. Ito po yung isang attitude na pag pinapractice natin siya, will change the way we see life. Itong pagiging grateful natin. Ako nga po, nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Sabi ko nga, grasya lang ni Lord yun. Kasi nung bago kami umalis, nilagnat na ako ng madaling araw. Nagbawang ako. Tapos, pinawisan naman ako. Sabi ko, mukhang matutulog lang ako dito sa Macau. Pero okay na rin. Sabi ko, kahit sa hotel lang, matutulog, okay lang din. Pagdating namin doon, pagdating ng madaling araw, mga kapatid, lalagnatin ako. Tapos, hingi ako sa kanya ng alaksan. Ako. Tapos, bago mag-umaga, papawisan na ako ng papawisan. Tapos, okay na ako. Maliligo na. Yung buong maghapon na yon, lakad-lakad kilo-kilometro ang nilalakad namin. Yung panahon pupunta kayo doon, malamig. Tapos, pagdating ng gabi, uwi namin. Pagdating ng madaling araw, lalagnatin na naman ako. Everyday yun. For 3 Pero, days. pagdating ng araw, ang lakas-lakas ko naman. Strength coming from the Lord. Oo. Tapos si Sister Sophie kahapon, ganun din pala siya. Sabi niya, pag-araw, sabi niya, nakakagawa ako ng lahat ng ordinaryong ginagawa ko. Paggabi na, pagtulog ng lahat, lalagnatin ako. Sabi ko, anong klaseng virus kaya yun? Pero meron Bakit namang iisa? meron namang iba, yung sa gabi sila malakas, naglilipad pa.
Iba naman yun. Iba naman Sa yun. umaga, tulog. Sa mga kapatid, hindi ho po pwedeng maikatwiran natin. Ikaw, marami kang dapat ipagpasalamat. Hindi po. Marami lahat tayong reason to be grateful. Kasi alam nyo, hindi lang natin napapansin na minsan dapat may mga malalang mangyari sa atin pero hindi natutuloy. Hindi ba? Minsan, magkakasakit ka ng malala, tapos kinabukasan, wala na rin. Thank you, Lord, yun. Maraming mga bagay, hindi mo lang nakikita. Marami tayong, ubus pera ko, sister. Hindi mo ba nakita? May inubos ka? Yung iba gusto nilang mag-ubos, wala silang mauubos. Kasi Ano hindi tawag sila doon? nagkaroon in the first place. Ano naman yung ulit-ulit? Buti may nauubos ka. Ano tawag doon? May na-spend. Oh. Ano tawag doon sa merong i-spend, ayaw i-spend? Kuripot. Anong tawag doon sa pati sarili niya kinukuriputan? Miser. Miser. Oo. So, madami po tayo. Oh, so, mga kapatid, ito. Meron tayong kinainan na doon sa umiikot sa ibabaw. Oo. So, pag tinignan mo, pwede mong sabihin nga na, wag na lang, doon na lang kay Roger. Doon na lang ako kakain. At ang gagawin ko, iikutin ko na lang yung sarili ko habang kumakain. parang, di ba, nung unang panahon, na wala pa tayong mga sasakyan, lahat tayo merong meeting place kila nanay, yung may gulaman. Nanay, di ba, minsan gustong-gusto mo na, mababakan, merong mga buko o gulama, tas may pawis. Sasabihin mo, dito na lang sa prayer meeting, libre. Pati sarili mo, ayaw mong ibili. Meron bang ganon? wala na. Wala na. Kaya nga, nung nandun tayo, sabi nung sister, hindi. Doon tayo kakain. Kaya Hindi pala lang, magandang revolving restaurant. No. bakit? Kasi kumuha ka lang ng pagkain. Pagtalikod mo, wala na yung mga kasama mo. Oh, Kaya hinahanap pala namin. may nilalagyan ng letter yung mga, Oo. kasi umiikot. Ha? Asan na? Kasi na sila? Nawala na. Nawala na. Kasi ikot ng ikot yung Tapos may lobster, Naalala ko tuloy yung patriarchs. Nakakain na kami ng lobster. Halos ganun din. Mga Nandun kapatid. kaya kami, Oo. sabi ni Pastor, siguro, pagka yung mga patriarch, sabay-sabay pumunta dito, ang saya siguro. Hindi, nakapunta na tayo doon sa Gusto lugar. na naman niya kayong pakainin may doon lobster. sa Nakakain na buffet tayo doon. sa Ganun din, 360. ganun din. Sa Ganun Macau. din. Ang kakaiba lang doon, isa-serve sa harapan mo, tapos parang meron ilalagay, tapos uusok. O di gawin din na, lagyan natin ng dry ice. Oo. Nakakain na tayo doon. Tsaka nakakita na tayo ng fountain na dancing fountain. Pumunta na tayo nung una pa. Andun din yun. Pero ipon-ipon. Hindi bale. Kasi may doon. Ang gagawin lang, kapag may kakilala, doon ka lang titira, mura lang. Tapos, ikaw na magluluto kasi merong pumupunta pala doon, yung mga nagtuturistang Pilipino, doon na sila nakatira. Ipagluluto lang doon sa kanilang, hati-hati sila doon sa upa, medyo mahal eh. So, pagpunta mo doon, sama mo si Roger para siya na magluluto doon. Sarap ng adobo natin. Okay. Okay ba yan? So, mga kapatid, sadyain po natin na maging grateful tayo. Always say thank you. At humingi tayo ng tawad kay Lord kapag madali tayong makalimot sa mga bagay na ginawa niya para sa atin. Hindi ba, mga kapatid? Pagka nagta-travel ka sa ibang bansa, nakakaiba ng pananaw. Malinis, Marami rin naman Hindi malinis na sa atin. nakakatuwa na nakikita mo, napupuno ng pasasalamat yung puso mo kasi dati hindi mo naman magawa yun.
Ngayon, dinadala ka ni Lord doon. Oh, may nagbabayad pa para sa'yo. Oh. Pero yung mga Pilipino, sumusunod, sa rules and regulation doon, Oo. So, keep a grateful attitude, mga kapatid, for all the things that God has done. Kasi, ang Diyos hindi nagsasawa sa paggawa ng mabuti sa atin. Pero tayo napapagod tayong magpasalamat sa Kanya. Kaya yung kanta nating, magpasalamat tayo kay Jesus. Oo, pagkat siya'y mabuti at tapat. Kahit may sakit ka, meron pa ring reason to be grateful. Kasi kung hindi ka Kasi naman... may sakit ka lang din naman, hindi ka rin buhay ka pa, Hindi ka pa humihinga. magpapahinga eh. Di ba sabi ko, waka na magwalis, wawalis pa. Sabay tayong dalawa. Hindi kasi, kaya naman minsan, pinagpapahinga ka lang. Kaso, minsan, sige, dahil kasi hindi ako nagtatrabaho, pwede na rin nga, dapat pala humawa ko ng pandakot, tsaka walis, tsaka map. Oo nga, Sige. Kuha tayo nung robot. Pero ako naman nagsasampay, ako naman nag-alala. Okay na, sige, okay. Si Brother Mon nga, taga-tupi ng ng mga labada. Brother Mon? Oo, alam ko yun. Dahil sinishare niya sa akin. Kaya pagka pumunta ka doon, planchadong-planchado pala yun. Hindi na kailangan plancha. Pag tinupi pala niya yun, parang pinlancha. Oo. Kaya pag pumunta kay Brother Mon, pag alas 5 o alas 6, nandun siya sa opisina, meron ng pandesal yan, tsaka butter. Doon na kayo magkape. Amen. So, yun mga kapatid, putulin na natin si Pastor. Kukwentuhan kayo niyan hanggang... Hindi, di ba? tamo, Sa hindi pa totoo siya lang, tapos, pag kayo ba'y gumawa ng sarili, si Arnold, thank you Lord, si Arnold kasi, siya mismo ang gumagawa ng kape niya. Marami kasi nagbibigay ng iba-ibang flavor sa kanya ng kape. Minsan may beans pa siya. Kaya minsan pag nakita ko niya, meron akong bagong dito, gusto mong tikman? Nakakape na ako. Sasabihin ko, wag. Sabihin ko, oo, kahit na nakakape na ako. So yun, pagka nagkakape siya doon, siya ang gumagawa. Tapos pag inom niya, di ba, ay, salamat. Hindi ka pa makakapagpasalamat doon, ikaw mismo gumagawa ng sarili mong kape. Pero ang mga iba nagpapasalamat dahil may tigagawa ng kape. Push button daw, sabi ni Queen Nanding. Alam mo ba yung push button? Sakala, si Queen Nanding yung push button daw. Tayo lang nakakaalam nun, si Queen Nanding. Kaming dalawa. Amen. Thank you, Lord. Para po sa mga may birthday. Happy birthday, kapatid, Sister Alice Mosquera. Golden, birthday. Happy 50th, kapatid. Nag-celebrate ka po sa fellowship. Oo. At Amen. saka si Sister Abel Milanes. Happy birthday sa ating mga kapatid. Happy birthday! Amen. Ayan. Amen. So, iwanan po natin sa inyo ng isang Reflective na. question. How can we take another way in our daily lives to follow Jesus more closely? Ayan. Hindi na uso yung kasi, makulit. Oo. Pagka, hindi pa kayo napapagod?
O kapag may nangungulit, pag may makulit pa rin, masama pa rin ugali, sabihin mo, "Ay, hindi na uso yan." Another way na para sabihin mo, alam mo kung ano? Ano? Laos na yan. Oo. Pagka may Oo nga, no? ang kulit nitong taong to, wala ka na sa uso. Laos ka na. Laos ka na. Oo Hindi nga, na po no? uso yun, mga Oo. kapatid. So, Wala kalimutan na rin, na yung wala mga- na rin makay. Tingnan mo yan. Sabi niya sa akin kanina, ikaw na, wala na akong sasabihin. Pag Pag nag-start ako magsalita, ang dami na naman niyang naiisip. pagka, laos na eh, yan. Pagka yung, ba't sinasabing ang makay? Kulit ba yon? O makay? Sino, ikaw? Hindi, ano yung makay? Ba't naririnig ko lagi yung waka ng makay? Makulit nga. Kala ko ma-art. O, sige na. Di na uso. So, ano daw attitude? May Or baka another hyper path? mo. Oo. Mamaya konti, lobat ako. Hyper lang pagka sa Word of God, gano'n? Hindi naman kahit Sa saan. kwento. Hyper sa kwento. Oo. So, ayun po mga kapatid. Bagong taon na. Kalimutan na yung mga hindi magagandang ugali. Hindi na po uso yun. Okay. Tapos maganda ngayon, pag tinanong ka, kamusta ka? Ang magandang sagot natin, thankful. Sabihin mo sa katabi mo, kamusta ka? Kamusta ka? Anong sagot? Yan. We should be hallelujah. thankful, mga kapatid. Di ba? Thank you, Lord. Para po sa ating repeat new song of the week, ngayong Pasko. Ngayong Pasko. Tapos na ang Pasko. Composed by Minister Ed. Dapat pala yan, Minister Ed. Ngayong bagong taon. Okay. Amen. God bless you all. Mag-ingat po kayo. Amen. Ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawalang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala bang kulay ang Pasko sa puso mo? Huwag mong hayaan mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Kawikaan 17:22. Ganito po ang ating mapapakinggan. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Taong masayahin,
humahaba ang buhay. Taong malungkutin, unti-unting namamatay. Pagkat si Kristo ang galak sa puso mo, kaya't umawit ka ngayong Pasko. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo, huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Wala mang kulay ang Pasko sa puso mo, huwag mong hayaang mawala ang saya sa buhay mo. Huwag mong hayaang mawala ang ngiti sa labi mo. Huwag kang magtatanong, paano na kaya ito? Ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko, ngayong Pasko. Second Timothy